araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa malayong silangan, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Iisa lang ang pinaniniwalaan, lahat pinagbabalitaan. Ako po si Anikatan, ang iyong tagapaglingkod. At ito, ang Kapusong Kalinga. Para sa araw na ito, nais namin ilahad ang aming pinakabagong eksklusibong bahagi ng balita. Ito ang Balitang Kasaysayan. Ang pangunahing layunin ng segmentong ito ay palawakin ang abot-tanaw ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakilala sa inyo sa magkakaibang kultura, tradisyon, at mayamang kasaysayan sa iba't ibang bansa sa sandaigdig. Nais namin magbigay ng inspirasyon sa pagbabago mula sa mga taong makitid ang isip at tungo sa pagpapahalaga sa kagandahan at pagkakaiba ng mundo. Ang Africa ay isang malawak na kontinente na kilala sa mga nakamamanghang tanawin, mayamang wildlife at makulay na kultura. Galing sa mga malalawak na desyerto ng Sahara o kung hindi naman sa mayayabong na rainforest ng Congo, ang Africa ay puno ng maraming magandang tanawin. Binubuo ng mahigit 54 na mga bansa, ang kontinentong ito ay isang tunawan ng mga tradisyon, musika, sining at lutuin na tahanan rin ng libong-libong etniko grupo na nagsasalita ng higit na 2,000 mga wika. Kilala rin ang Africa dahil sa mga magkakaibang hayop, kabilang ang mga elepante, leon, giraffe at rhinoceroses. Sa kasaysayan na umaabot ng libo-libong taon, ang Africa ay madalas na tinutukoy bilang ang duyan ng sangkatauhan dahil sila ang mga sinuunang ninuno ng tao. Sa kabila ng mga hamon nito, ang katatagan, kagandahan at diwa ng Africa ay patuloy na nakakaakit at nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Ngayon, upang tunay na mapalalim ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa Africa, iulat ni Mark Rosell ang eksklusibong pagtingin sa isa sa mga sinaunang mitolohiya ng Africa. Mark, anong mga pagtuklas ang naghihintay sa atin sa mahiwagang sulok ng Africa? Salamat, Anika. Narito po ko nakatayo sa harapan ng kahangang-hangang ilog Zambezi na bumubuo sa hangganan sa pagitan ng Zambia at Zimbabwe. Ngunit ang ilog na ito ay hindi ordinaryong ilog dahil ayon sa mitolohiya sa Africa na may Diyos na nanirahan sa tubig na ito. Tinatawag nila itong Nyami-Nyami. Wow! Nasasabik ako makita kung ano-ano mga kasaysayan at kwentong matutuklasan natin mula sa mga kababalaghan ni Nyami-Nyami. Mark, ibahagi sa amin ang mga kwentong naipasa sa mga henerasyon sa mga lumang tubig na yan. Salamat, Anika. Manatiling nakatutok at samahan ninyo ako sa pagsisimula sa isang paglalakbay sa paggalugad sa mito ni Nyami-Nyami. Tampok sa puso ng Africa, nakalugmok sa mga baybayi ng lawa ng Zambezi upang magsaliksik sa isang tanyag na alamat na pumapatungkol sa isang trahedya na maraming taong namatay dahil sa galit at magsik ng isang Diyos na nagangalang Nyami-Nyami. Isa siyang Diyos na nagbimistulang ahas ang katawan at may hugis isda na ulo. Ang mitolohiyang ito ay sinasabing naninirahan sa mga kalaliman ng ilog ay may kontrol sa pag-usgad at pagdaloy ng buhay sa rehiyon. Para sa mga taong naninirahan sa luping ito, ang Nyami-Nyami ay naglalarawan sa esensya ng paglikha, isang espiritong tagapangalaga sa mga tao at ay nagbibigay mga biyaya sa mga pagpupuri sa kanya. Uy, may tao! Tara, tanungin natin kung meron siyang nalaman kay Nyami-Nyami. Magandang umaga po. Ano pong iyong pangalan? Ako si Zukari Hosaka. Zukari Hosaka, maraming salamat sa pagdalo sa ating panayam. Parte ka ba sa Tonga tribe na naninirahan sa mga bukiran ng Zambia? Opo. Ang tribong Tunga ay isang komunidad na katutubo na naninirahan kami ng may kasundo na kalikasan at may mga malalim na tradisyon at paniniwala. Kabilang na dito ang paniniwala ng Diyos ng ilog na si Nyami-Nyami. Ah, ganyan ba talaga? Ano nga ba ang relasyon ng Tonga tribe kay Nyami-Nyami? Para sa mga tribong Tunga, si Nyami-Nyami ay hindi lamang parte ng isang mitolohiya
kundi siya ay isang sigasig ng lakas, pagtitiyaga at dakilang Diyos para sa mga mamamayan ng ilog Zambeze. Naniniwala kami si Nyami-Nyami ay nagtatanggol sa aming lupain at nagpapanatili ng aming seguridad at proteksyon. Kahit noon pa man, si Nyami-Nyami ay talagang bahagi na ng aming pamumuhay. Nasiyahan kami dahil sa ibinigay na mga mapagkakunan mula sa ilog. Kaya nag-aalay kami ng mga papuri dahil sa kanyang proteksyon na ibinigay sa aming tribong Tunga. Napakamangha-mangha pala ni Nyami-Nyami. Ngunit sa pagtingin pa lang sa kalagayan ng ilog ngayon, ano ang nangyari sa tribong Tonga at ang kanilang aktibong pagpapakita sa kanyang pagmamahal sa Nyami-Nyami sa kasalukuyan? Dahil yan sa pagtatayo ng Karibadam. Maaari mo bang ibahagi kung paano nagsimula ang pagpapatayo ng Karibadam? Syempre, noong mga panahong yon, may mga dayuhang mga inhenyero at tagapamahala ng nagdatingan sa ilog at nagsimulang magplano para sa pagtatayo ng malaking dam. Hindi namin agad naunawaan ang kanilang layunin at epekto nito sa aming tribo. Ngunit unti-unti naming napagtanto na magkaroon ito ng malaking impluwensya sa aming pamumuhay. Paano ninyo tinugon ang mga dayuhan at ang kanilang plano? Sa simula pa lang, matapos naming malaman ang kanilang layunin, pinagsabihan na namin sila na umalis sa aming teritoryo. Sinikap naming ipaliwanag sa kanila ang aming mga paniniwala at paggalang namin sa mga espiritu ng kalikasan. Sinabi namin sa kanila na ang pagtatayo ng dam ay maaaring nagdudulot ng galit at kapahamakan sa aming komunidad. Bagamat sinubukan naming ipagtanggol ang aming lupain at ipabatid sa kanila ang aming pangamba, hindi sila nakinig at patuloy pa rin silang nagpatuloy sa pagtatayo ng dam. Sa tuwing nakikita namin ang mga construction at mga dayuhan na nagtatrabaho, lumalaki ang takot namin sa posibleng mga kaguluhan at sakuna. Ano nga ba ang sumusunod na pangyayari na matapos ang pagpatuloy ng dam? Ang mga dayuhan ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain at nagsimulang ipatayo ang dam. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, may naganap na trahedya. Sukari Husaka, maraming salamat muli sa inyong ibahaging karanasan sa amin. At doon muna tayo titigil at abangan natin ang sumusunod na bahagi ng ating panayam upang malaman kung ano ngang gagawin ni Nyami-Nyami sa pagpapatayo ng Karibadam. Sa ngayon, alam na natin ang matagal na nagpupuri ng mga Tonga tribe, ang Nyami-Nyami. Nakita nila siyang bilang isang iginagalang at makapangyarihan na Diyos na nagproprotekta sa kanila at nagbibigay sa kanila ng mga pagpapala sa pamamagitan ng ilog. Ngunit, isang araw nagbago ang lahat na ang mga dayuhan ay gustong pagtayo ng dam sa ilog. Mga manonood, abangan ang susunod pagbabalik sa Kapusong Kalinga. Noong isang batang punong-puno ng pangarap at saya, ngayon ay nakulong sa kadiliman ng kanyang sariling isipan. Sa bawat hakbang, tila mas lumalalim ang kanyang lungkot. Anong silbi ng mga ngiti kung sa bawat pagtingin, siya'y patuloy na iniiwasan? Madilim ang kanyang pananaw sa mundo at dahang-dahang humihina na ang bawat ngiti na dati ay kanyang dala. Ngunit, sa bawat problemang dumating, may solusyon. Isang sinag ng liwanag na nangniningning sa mga hadlang ng buhay. Sa bawat sulok ng dilim, may liwanag na naghihintay na magbigay muli ng sigla sa puso ng binata. Sa bago at pinakamahusay na formula ng Colgate Fresh, ikaw ay protektado mula sa cavities, gingivitis, tartar at iba pang dental problems. May Fresh Confidence Complex pa na nagbibigay ng instant fresh breath sa buong araw. Kaya't huwag nang manatili sa madilim na mundo. Gamitin na ang Colgate Fresh para sa isang ngiti na laging kumikinang. Colgate, ang liwanag ng ngiti.
Magandang araw, mga kapusong kalinga. Sa malayong silangan, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Iisa lang ang pinaniniwalaan. Lahat pinagbabalitaan. Nagbabalik na ang kapusong kalinga. Walang humpay na itutuloy ang pagtuklas sa mga hiwaga. Ang nyami-nyami, ang dakilang Diyos ng ilog. Tara na't samahan ninyo ako. Kasama natin ngayon si Zukawa Oriki, isang taong tonga na nakaranas sa pagpapatayo ng karibada. Zukawa Oriki, maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga pangyayari sa karibada at ang trahedya na ipinaparating ni Nyami-Nyami? Oo, siyempre. Nung itinayo ang dam, ito ay naghihiwalay ni Nyami-Nyami at ang kanyang asawa na talagang minamahal niya. Kami rin, mga simpleng mamamayan, ay nilipat sa ibang lugar malayo sa aming tahanan sa tabi ng ilog. Ano naman ang nangyari pagkatapos? Isang gabi, sa papalaya ni Nyami-Nyami ng kanyang galit, dinala niya ang pinakamalakas na bagyo at baha na naranasan ng aming bayan. Marami ang nawala, marami ang hindi nakabalik sa kanilang mga pamilya, at maraming mga patay. Ngunit sa kinabukasan ng matinding pagbaha, ang mga bangkay ng dayuhan at nagtatrabaho sa dam ay hindi namin nakita. Ang mga katawan lamang ng mga miyembro ng tribong Tonga ang aming nakikita, hindi ang mga dayuhan. Ano ang nangyari nung pagkatapos ng trahedyang iyon? Ang mga dayuhan ay nagmakaawa sa tribong Tonga na tulungan sila. Nagpasya ang tribong Tonga na gumagawa ng isang sakripisyo ng itim na batang baka. Ang sagradong ritual ay ginagawa upang mapayapa si Nyami-Nyami. Ngunit sa una, hindi ito pinaniwalaan ng mga dayuhan. Pagkalipas ng isang araw, pagtapos ng sakripisyo, biglang nawala ang bangkay ng baka at lumutang ito sa ilog. At pagkatapos noon, agad namang natagpuan ang mga bangkay ng mga dayuhan. Salamat, Zukawa Oriki, sa inyong kwento. Sa ating mga tagapanood, ang mga pangyayari ito ay hindi lamang parte ng mitolohiya ni Nyami-Nyami. Ito ay mga kwento ng pigati, sakripisyo at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, nananatili pa rin ang pag-asa sa mga puso ng mga taong naapektuhan. Ako po si Mark Rosel, nagbabalik sa studio. Anika? Salamat sa makahulugang panayam, Mark. Tunay nang nakalulungkot ang mga nangyayari sa Karibadang at ang epekto nito sa mga taong naninirahan sa Lake Zambezi, lalo na't sa mga karanasan ni Nyami-Nyami. Oo, tunay. Nga pong nakakababag damdamin ang mga salaysay ng mga residenteng apektado ng trahedyang ito. Anika? Kahit ang mga mitolohiyang ito, sana'y maging aral ito sa ating lahat ang paggalang sa mga katutubong tribo at kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pag-unawa sa kanilang kultura at espasyo. Hindi lamang ito pinapakita ng ating pagiging katao, ngunit nagpapakita rin ito ng pagkilala sa kanilang pinagmulan at kasaysayan. Tunay nga, Mark. Ang kwento ng paghihiwalay at pagnanais sa muling magkasama ng mag-asawang Nyami-Nyami ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal, pagkakaisa at respeto sa kalikasan. Salamat ulit sa makabuluhang ulat patungkol sa kang Nyami-Nyami. Sa pagtatapos, hinihiling ko na sana'y maging matalino tayo sa pagtugon sa mga hamon ng kalikasan at ng buhay. Sa episode ngayon, natuklasan natin na hindi lamang ang kwento at mitolohiya ni Nyami-Nyami, kundi pati na rin sa totoong kahihinatnan ng pakikialam sa kalikasan. Nalaman natin ang kahalagahan ng paggalang sa mga katutubong tribo at kanilang mga teritoryo, lalo na kung ito ay nagbubunga ng industrialisasyon at paglalaan ng mga kanilang mga lupain ng walang tamang konsultasyon. Salamat sa inyong pagtutok sa Balitang Kasaysayan. Sa malayong silangan, isa lang ang pinagkakatiwalaan. Isa lang ang pinaniniwalaan, lahat pinagbabalitaan. Muli, ako po si Anika Tan. At ito ang Kapusong Kalinga. Nagbabalik sa inyo sa susunod na pag-uulat.